Maraming salamat sa pagbisita rito sa Pinas Horror Channel, ang tahanan ng mga kwentong kilabot at alamat mula sa Pilipinas. Kung mahilig ka sa mga kwentong kababalaghan, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong takot na hatid namin. Handa ka na ba? Tara, simulan na natin ang nakakakilabot na kwento ng Amo Mongo. Sa isang baryo sa gilid ng bundok Panlaon sa Negros, may kwento na paulit-ulit na ikinukwento ng matatanda. Isang nilalang na higit pa sa karaniwang hayop. Malaki, mabalahibo at mabangis. Ang tawag nila rito ay Amo Mongo. Isang halimaw na kahawig ng Bigfoot pero mas mapanganib at mas marahas. Noong dekada 80, isang magsasaka na si Manong Ernesto ang nakakita rito. Gabi na nang umuwi siya mula sa palayan. Ang buwan ay kalahati lamang at ang daan pauwi ay tabing gubat. Habang naglalakad siya, narinig niya ang tunog ng malakas na yabag. Parang hindi tao, pero parang hindi rin hayop. Bigla niyang nakita mula sa anino ng mga puno ang dalawang matang nagliliyab sa dilim. Ang nilalang ay higit 6 na talampakan, balot ng makapal na balahibo, may kuko na mahahaba at matatalim. Hindi ito sumigaw. Sa halip, humuni ito ng malalim na ungol na kumalog sa paligid. Dali-daling tumakbo si Mang Ernesto pauwi. Akala niya ligtas na siya. Pero kinabukasan, may nakita siyang bangkay na mga hayop sa kanilang kulungan. Punit-punit, wala ng laman, at ang dugo nilasap na ng halimaw. Makalipas ang ilang linggo, sunod-sunod na ang pagkawala ng mga alagang hayop sa baryo. Mga kambing, manok, pati aso. Kahit ang pinakamalakas na kalabaw ay natagpuang ring laslas ang tiyan. Nagsama-sama ang mga lalaki sa baryo upang magbantay sa gabi. Bitbit ang itak at sibat, naglatag sila ng apoy sa paligid ng kanilang mga bahay. Ngunit sa halip na umatras, mas naging marahas ang halimaw. Isang gabi, nakita nila ito. Dumadagit ng kambing, saka pinunit gamit ang kuko. Tinangka nilang sugurin pero sobrang lakas nito. Parang bato ang katawan. Ang isa sa kanila, tinapon lang nito sa puno na para bang laruan. Sabi ng mga matatanda, ang amomongo ay hindi basta hayop. Ito raw ay dating bantay ng kagubatan. Isang espiritong nakapaloob sa katawan ng nilalang. Nang wasaki ng mga tao ang ilan sa mga sagradong bahagi ng bundok, pinutol ang punong balete, sinunog ang damuhan. Nagising ang amomongo at nagsimulang gumanti. May iba ring nagsabi na ito'y sumpa, na kapag may pumatay ng kapwa ng walang katarungan, ang kaluluwa ng biktima ay sasanib sa isang halimaw upang maghiganti. Isang gabi, dumating ang pinakamalakas na bagyo. Habang nagkukumpol ang mga tao sa baryo, narinig nila ang malakas na dagundong mula sa gubat. Ang amomongo ay bumaba muli. Ngunit ngayong gabi,
Hindi lang hayop ang tinarget nito. Isang batang nawawala ang nakita nilang hawak ng halimaw. Nagkaisa ang buong baryo. Pinagtulungan nilang suguri ng halimaw. Bitbit ang mga apoy at sibat. Isang matinding labanan ang sumiklab. Sigawan, apoy, at alingaw-ngaw ng kulog ang pumalot sa lugar. Hanggang sa isang matandang albularyo ang sumigaw, "Ibalik nyo ang bata at bumalik ka sa iyong sinilangan." Isinambit niya ang sinaunang orasyon at sa gitna ng bagyo, naglaho ang amumongo, kasabay ng pagbulusok ng kidlat sa kagubatan. Simula noon, hindi na muling nasilayan ang amumongo. Pero tuwing may nawawalang hayop o may naririnig na mabibigat na yabag sa dilim ng gubat, bumabalik ang alaala ng halimaw. At hanggang ngayon, may mga naniniwala na hindi ito tuluyang nawala. Nag-aabang lang. Iyan ang nakakatindig balahibong alamat ng amumongo ng Negros. Naniniwala ka ba na totoo ang halimaw na ito? O isa lang itong kwento para takutin ng mga bata? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito para mas marami pang makaranas ng kilabot dito sa Pinas Horror. Hanggang sa muli at mag-ingat ka kapag dumaan ka sa madidilim na kagubatan. Hanggang sa muli mga ka-horror.